Mag-actual bintahan nga muna tayo kumarites dito sa aming munting tindahan. Ito nga po ay mga bumibili nung umaga pa lang. Kaunti nga lang po yung aking nakuhaan ng video dahil ako nga po ay nagluluto. Kaasikaso nga po ng pagkain ng aking bunso. Si Jowa nga muna ang nagbantay dahil ako nga po ay nagtitimpla ng kape namin. Papasok pa nga po siya ng 7 AM kaya naman habang hindi pa nga po siya naalis ay siya nga muna ang nagbibigay. Madami-dami nga rin po talaga ako nabasa na ang sabi nga po ay wag nga pong umutang. Dahil yung kita nga po ng tindahan mo ay mapupunta nga lang po doon sa tubo ng perang inutang mo. Syempre ang sasabihin ko nga kumarites ay base nga lang po sa experience namin magjowa kung bakit nga po ay umutang kami. Pero ang mahalaga naman nga doon kumarites ay nabayaran ko na nga po yung utang namin at isa na lang talaga yung kailangan naming bayaran. Pag yung jowa mo nga ay construction yung trabaho, hindi naman talaga araw-araw ay mayroong pasok. Pag once na walang project at mababakante yan sila, minsan ay umaabot talaga iyan ng buwan. Yun nga po yung naranasan namin nung nakaraang taon. Bago nga siya nakatrabaho ay ilang buwan nga muna siyang natambay at naubos nga rin po yung aming mga inipon. Dahil wala na nga po kaming mapaikot sa aming munting tindahan, no choice naman po talaga kami kung hindi mag-renew at mag-loan. Abay kung merong ibang paraan at merong mautangan na walang tubo ay pwede nga rin po iyon. Ang kaso lang ay hindi talaga kami mahilig manghiram kung saan-saan. Dahil syempre sa panahon ngayon ay mahirap na talagang mag-budget. Kaya wala ka talagang choice kung hindi lumapit nga po doon sa may mga tubo na utang. Kasi kung hindi nga po kami uutang ay saan nga kami kukuha ng aming panggastos pati na nga rin po pangpuhunan. Syempre ang kailangan nga lang po namin ay makasurvive bago nga po siya makahanap ng trabaho. Di ko rin kasi talagang ugali na lumapit nga po sa aking mga magulang o di kaya sa mga kamag-anak. Kaya naman syempre doon ka na lang sa may tubo at least kahit papaano eh hindi naman nakakahiya. Sa card naman nga po, ayun nga po ay mga pinapautang nila ay pangpuhunan. At dahil wala nga pong trabaho si Jowa kaya hindi naman nga po lahat iyon ay napunta sa puhunan. Kaya ang ending ay halos wala nga po kaming paninda. Pero at least nga po ngayong 2024 ay nabayaran nga po namin yung aming mga utang. Yung arawan at yung buwanan. Alam na nga po yung pinakamalaki naming loan. Kaya naman i-update ko nga sa inyo kumarites kung magkano na nga lang po yung aking babayaran sa loob ng isang linggo. Dahil next week ko pa nga po iyon malalaman. Na-excite na nga rin po ako dahil alam ko nga pong bababa din yung aking magiging linggo. Kaya naman talaga kahit papaano nga po halos araw-araw ay nakakapamili nga po ako ng mga benta dito sa aking munting tindahan. Malaking bagay nga rin po itong aking paghihiwalay ng mga benta dahil ito nga po ay hindi kong nagagalaw yung ibang benta. Kaya yung nababawasan ko nga lang po ay yung puhunan sa tindahan. Kaya hindi na nga rin po ako naubusan mga sigarilyo alak at saka dilata. Hindi na nga rin po ng chichirya at saka mga soft drinks. Nakaraang linggo ay nabakanti lang siya ng ilang araw, buti na lang at marami nga po siyang extra na pinagtatrabahuan. Kaya kahit papaano ay hindi nga po naapektuhan yung aming tindahan. Wala din talaga kasiguraduhan yung ating future kaya kailangan din talaga nating magtabi ng kahit papaano. Buti kung mayroong magbigay sa atin ng malaking puhunan ay hindi na nga kailangan nating mag-loan. Abay di na nga natin kailangan mag-renew ng utang. Pero sabi ko nga kay Jowa ay sisikapin nga namin na sana ay hindi na nga kami talagang mag-renew. Tatapusin na lang talaga namin yung last nga naming loan. Nagtapon lang pala ako saglit ng basura namin dahil meron na nga po kaming naipon na kaunti. Sobrang busy talaga dito kumarites pag umaga. Kahit sa gabi nga po ay meron pa rin kaming nagiging customer kahit looban nga po kami. Kaya madalas talaga ay 12 AM na kami nagsasara. Ma-share ko nga lang kumarites, may nag-chat nga po sa akin na kung pwede daw ba ako maging garantor. Dahil wala nga daw po nagpapahiram sa kanya hanggat wala nga daw pong garantor. Ang sabi ko nga ay ang layo niya, bakit ako ang naisip niya dahil sobrang layo nga po niya sa akin. Tapos ang sabi ko nga po ulit na hindi nga po ako naggagarantor dahil naranasan ko na nga pong maggarantor at talaga namang tinakasan at hindi na nagbayad. Hindi na lang talaga at mabait nga po yung sinalihan ko ng umpukan. Hindi niya nga po binawas sa sinahod ko doon sa tinakas niyang utang. Sa ngayon talaga ay mahirap nang magtiwala sa mga tao lalo na nga pagdating sa pera kaya dapat maging wais tayo. Pag may business ka talaga ay hindi lang naman ibig sabihin nun ay puro sarap at saya yung mararamdaman mo. Abay na scam nga rin pa ako kumarites pero sabi nga po nila lahat naman nga po ay pwede mong pagdaanan. Ang kailangan mo lang ay matuto imbis na sumuko. Ang halaga din yung na-scam sa akin kumarites dahil puhunan ko nga po yun sa aking online selling. Mahirap na talagang magtiwala ngayon kumarites lalo na nga pag malayo yung taong kausap mo. Dahil kahit anong pakiusap mo at paluwag na kahit hulugan na lang kahit magkaano ay hindi rin talaga ginawa. Ang ending ay binlock nga ako kumarites. Kaya wala na rin talaga ako magawa at hinayaan ko na lang. Sayang din naman yung 10k dahil 8,000 nga po doon ay items, yung 2,000 naman nga po ay cash. Ito pa nga at talaga namang hindi ako nadadala. Nakiusap nga na manghiram muna ng pera. Pinagbigyan ko naman at hindi ko na nga muna siningil dahil ayun nga po at nahihirapan sila. Kaso na nga po nung yumaman na sila at nakapagawa na ng bahay, meron na ring tindahan. Abay nung sinil ko ang tagal na nga daw po noon. Ang ending ay binlock nga rin po ako. Paano
Paano kaya nakakatulog yung iba kumarites na hindi nga po nagbabayad ng utang? Pagkatapos mo maging mabait at pagbigyan sa mga hiling nila, abay ikaw pa ang naging masama. Kaya sa panahon ngayon ay mahirap na talaga magtiwala kahit kanino. Akala siguro nila ay marami tayong pera dahil meron nga tayong munting tindahan. Hindi nila alam na paikot-ikot nga lang po yung ating puhunan. Abay nakakapagod pang maging tindera dahil tingnan nyo naman nagiging kargador ka pa nga minsan. Andyan pa yung pag hindi mo napagbigyan sa kanilang pakiusap ay talaga namang magtatampo. Hindi ka napapansinin pag makita ka nga nila. Buti na lang at tapos na nga rin po ako magluto kumarites bago dumating itong soft drink. Kaya ayan, kumakain na nga po yung aking bunso. Ito nga po ang kagandahan pag yung tindahan mo ay nasa loob ng lang bahay. Maasikaso mo nga yung mga anak mo at makagagawa ka pa ng mga gawaing bahay. Kaya alam kong maraming mami nga or nanay ang nangangarap na magkaroon nga ng tindahan para kahit papaano nga ay makatulong sa kanyang pamilya. Kaya hayaan na lang talaga natin yung iba na gusto nga rin magkaroon ng tindahan. Pagalingan na lang talaga yan ng diskarte at kung paano mo nga patakbuhin ang iyong tindahan. Nakadepende na lang talaga din yan sa pakikisama mo sa iyong customer. Pero meron din naman mga tao na ayaw talaga sa'yo kaya hindi talaga bibili. Pero syempre ay okay lang iyon kumarites. Dahil meron nga po silang karapatan na pumili kung saan sila gustong bumili. Nire-upload ko nga po itong aking video kumarites dahil may violation nga po ito kay Meta. Wala naman tayong magagawa ay kailangan nga nating burahin at re-upload na lang. Kaya lang, sayang nga rin po yung mga views at saka yung mga like and share. Dahil alam nyo naman nga po na doon nga kami kumikita sa views, sa ads na lumalabas. Kaya kung meron ngang violation at hindi nga po yan nalagyan ni Meta ng ads ay kailangan mo ngang burahin. Kailangan talaga natin sumunod sa mga policy ni Meta para tayo nga po ay makasahod. Abay, malaking tulong din sa atin ito na buwan-buwan nga po tayong kumikita dito. Kaya malaking pasasalamat ko rin talaga doon sa aking mga followers na madalas nga pong mag-comment at saka mag-like and share. Kakatulong nga rin po yun sa akin para nga po tumaas yung aking views. Isa nga rin po kayo sa nag-encourage nga sa akin na magpatuloy nga pong mag-vlog. At dahil natutuwa nga po ako kahit papaano ay meron nga pong natututunan yung aking mga ibang viewers. Kakaroon nga po sila ng idea nga po sa pagtitindahan. Siyempre yung mga isinishare ko nga po dito ay yung mga experience ko lang. Mahirap naman kung experience ng ibang tao, char. Madami nga rin po naku-curious kung magkano nga po yung kinikita ko buong araw. Pero hindi ko nga alam kumarites dahil hiwalay-hiwalay nga po itong aking lagayan ng benta. Mahalaga naman ay meron tayong benta sa loob ng isang araw. Meron na naman tayong maibili ng ating mga paninda. Ngayon lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.